Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan. August 5, 2023, araw ng Sabado, ay muling nagpakita ng agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea na tila pambubuli na naman. Tinira ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Philippine Coast Guard at hinarangan ang mga barko na patungong Ayungin Shoal na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Kinundin na naman ng Philippine Coast Guard ang nasabing pambobomba ng water cannon at mapanganib na maniobra na ikinasa ng barko ng Chinese Coast Guard. Sinabi ng Philippine Coast Guard na bukod sa banta sa kaligtasan ng mga tripulante ng Philippine Coast Guard at mga supply boats, nilabag din ang aksyon ng barko ng Chinese Coast Guard ang ilang international na batas sa karagatan. Kabilang dito ang 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea or UNCLOS, ang 1972 Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea at ang 2016 Arbitral Award. Kaya't isang araw matapos ang ginawang pambobomba ng tubig sa barko ng Philippine Coast Guard, nagpadala ng bagong note verbal si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Dito pinayuhan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maging maingat sa pagbitaw ng mga pahayag hinggil sa WPS. Kasunod nga ito ng pagpapadala ng note verbal ng Pilipinas sa Chinese Embassy. Binanggit kasi ng Pangulo na nagkakaroon ng gray area dahil iginigiit ng China na pagmamay-ari nila ang Ayungin. Ayon kay Carpio, walang gray area dahil may ruling na sa ilalim ng Hajj Tribunal noong 2016 na pinawalang bisa ang historical claims ng China at pumapabor sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Anya, dapat magdahan-dahan ang presidente sa pagpapahayag tungkol sa isyu kasi maaring malito ang mga kaalyadong bansa dahil ang alam nila, idineklara na ng tribunal na bahagi ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Iginiit ng gobyerno ng China na tanggalin na ng Pilipinas ang sira-sirang barko sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan sa West Philippine Sea. Taong 1999 nang sadyang dumaong ang BRP Sierra Madre ng Philippine Navy sa Ayungin bilang tugon sa reclamation ng Beijing sa Panganiban or Mischief Reef, isa pang bahurang nasa loob ng EEZ ng Maynila. Sinabi ng Foreign Ministry ng China na nangako umano ang Pilipinas na itotow ang warship sa reef. Tinanggi naman ito ni dating Philippine Defense Chief Delfin Lorenzana noong 2021 na iginiit na walang ginawang pangako ang Pilipinas. Ganito rin ang sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil na walang ganitong binibitiwang pangako ang bansa. Kinundinan na rin ni United States Defense Chief Lloyd Austin III sa isang tawag kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong agresibong aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea. Samantala na pagkasunduan naman ni AXIS Representative Erwin Tulfo, Congressman Ed Vic Yap at Congressman Jocelyn Tulfo na mag-file ng resolusyon para kausapin ang Estados Unidos na sa halip na sa katapusan pa ng taon ay gawing ASAP ang joint patrol ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Ayon pa sa mambabatas, sinubukan na raw ng Pilipinas ang diplomatic dialogue at maging ang back-channeling kahit noong pang panahon ni dating Pangulong Noynoy, subalit wala ring nangyari. Una nang napagkasunduan ng Pilipinas at US na magsagawa ng joint patrol ang Coast Guard ng dalawang bansa sa West Philippine Sea sa huling bahagi ng 2023. Samantala, tinawag namang traidor ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea issue ang mga Pilipino na ipinagtatanggol umano ang gawin ng China sa naturang teritoryo ng karagatan. Kinikilala umano ang freedom of speech ngunit hindi ito dapat gamitin sa depensa sa umano'y unpatriotic o kawalang pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng pagiging mouthpiece ng China. Sa halip, dapat ang buong sambayan ng Pilipino ay nagkakaisa sa paghahayag ng salubin laban sa agresibo at labag sa batas ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Bilang Pilipino, dapat umano ang loyalty ng isang mamamayan ay sa kanyang bansa. Ako si Randy Remontigue at ito ang Sagip Kapaligiran. Sagip Kapaligiran, Pag-asang Pamayanan.